Mayroong iba't ibang mutations at iba't ibang kulay ang mga African lovebirds. Ang iba ay gawa ng selective breeding at ang iba naman ay sanhi ng natural mutating sa kanilang genes. Ngayon ay ating talakayin kung ano nga ba ang pinakamataas na kulay o ano nga ba ang mas mahal na kulay sa lahat ng mutations. Meron nga bang low mute or high mute sa ating mga African lovebirds? Alika kahabi, pag-usapan natin. Kung ating titignan ang pinagmula ng mga mutations, ay mas madali nating maintindihan kung ano ang mga wild type at mga bagong labas na mutations. Kagaya ng latest at trending ngayon na yellow-faced lovebirds, ito ay produkto ng tinatawag na selective breeding at crossbreeding. Maraming mga tanong kung ano nga ba ang wild type na kulay sa ibon. Sa mga ibang bansa, kagaya sa Germany, pag sinabi mong wild type, ito ay nagre-refer sa mga kulay na green. Kahit Fishers man yan or Personata, basta kulay green, ang tawag nila dyan ay wild type. Pero dito sa Pilipinas, ang mas tanyag na lovebirds na tinatawag na wild type ay ang WTGP or wild type green Personata. Kung ating titignan ng mga African lovebirds at mga parakeet sa wild, ay mostly makikita lang natin na kulay ay green at madalang lang na makita ang blue sa wild. Kaya nga ang green ang pinaka-dominant sa lahat ng mutations. Ang green, ipares mo yan kahit saan na kulay, lalabas at lalabas ang kulay na green sa kanilang mga offsprings. Ngayon naman ang tanong, kung sa wild ay green lang at madalang lang na makita ang blue, saan naman ang galing ang mutation na blue? Ang blue ay isang genetic mutation na nag-mutate galing sa green. Ito ay natural na nag-mutate sa wild at sa ating mga captive breeding. At sa galing at talino ng iba't ibang breeders, ay dito pumasok ang tinatawag na selective breeding at crossbreeding. Sa kanilang mga pinagbangga-bangga, ay dito naglabas ang iba't ibang kulay ng lovebirds na kasalukuyang ating mga hawak, tulad ng blue, violet, mga ino at fallows. At sa tagal-tagal na pagbibreed, ay iba't ibang klase ng mutations ang mga nagmutate sa ating breeding. At dito ay naimbento ang salitang low mutes at high mutes. Mayroon nga bang high mutes or low mutes? At paano mo masasabi na ito ay high mutes or low mutes? Ito ang kadalasang tanong ng ating mga kahabi. Sasagutin natin ang tanong. Kung ating babalikan sa panahon na mataas pang presyo ng mga parblo, kahit hindi pa ito opaline, ito ay tinatawag na high mutes. Pero ngayon ay mababa na lang kanilang presyo, ito ay madalas na lang sabihin na low mute. At mga high mutes ngayon ay mga pale fallow, bronze fallow, dun fallow, red factor, dilute, yellow face, na pinagbangga sa mga opalines. Paano na lang kung babagsak ng presyo nila, sasabihin mo pa kayang high mute sila? Wala pong such thing na low mute at high mutes. Lahat yan ay mutations. Napapanahon lang na mas mataas ang price nila sa market, kaya tinawag sila ng mga high mutes or mga high mutations. At ang mga low mute naman, ito ay ang mga budget price na nasa market ngayon, kaya ito tinawag na mga low mute. Ito ay isa sa mga terminolohiya ng mag-iibon. Mga salitang naimbento lang ng isang mag-iibon. Ngayon naman mga kahabi, ano nga bang pinakamataas na kulay sa lahat ng mutations? Bukod sa yellow face at red factor, ang mataas na face value na nasa color mutations ng ating African lovebirds ay ang violet. Ito na siguro ang top pick na kulay na ma-reach ng isang breeder sa kanyang mga project mutations, tulad ng violet opaline, violet parblo opaline, violet opaline pale fallow, violet opaline dun fallow, violet opaline bronze fallow, violet dilute opaline pale fallow, at iba pa. Bonus pa ito kung ito ay Ewing.
ito na siguro ang finish line or finished project sa color mutations ng ating mga African lovebirds. Or in the future, hindi pa natin alam kung anong mga posibleng mag-mutate or mga bagong mutations na lalabas. Sa ngayon mga kahabi ay enjoy lang muna natin kung anong mga hawak natin ng mga mutations. Darating din ang panahon natin sa pag-iibon. Yan lang at sana ay naipaliwanag nating mabuti. Hanggang sa muli, kahabi.